na po ang lahat. Habang pinapalakpakan natin ang Panginoon, sige po, palakpakan natin ang Lord. God is so good. Sige po, dumako po tayo sa ating word this afternoon. Ang title po ng ating word ay Pangako ng Pagpapala. Sino dito na pangakuan ka na? Regardless kung tinupad o hindi, basta pangako. Okay? Siguro lahat dito naka-receive na ng pangako, no? May kasabihan nga tayo binigyan ka na ng sinabihan ka na ng pangako, wag mo nang isiping tutuparin. Yan. Meron na ba kayo na-experience na ganyan? Pampalubag loob ba? Alam nyo, dahil dyan, meron tayong nabuong mindset na even pagka ang Lord ang nangako sa atin, nagdadalawang isip tayo. Tama ba? Dahil napangakuan ka na ng marami, pagdating sa Word of God, parang gano'n na rin ang treatment mo. Parang siguro, tutuparin ng Lord, siguro, hindi. Diba? Pero ngayong hapon na to, let us be reminded na pagka ang Lord ay nangako, hindi napapako. Pag sinabi ng Lord, pagpapalain kita, pagpapalain ka ng Lord. Pag sinabi ng Lord, iingatan kita at ang iyong pamilya, iingatan ka talaga ng Lord. Kaya lang meron tayong missing link na hinahanap para ma-receive natin into completion, into manifestation, yung mga blessings at mga pangako ng Panginoon. Tignan po natin yung buhay ni Isaac. Si Isaac po ay anak ni Abraham ng Bible. Sila po, si Abraham po ay asawa ni Sarah. Yan, alam naman po natin yung kanilang love story at kung paano na-conceive si Isaac. Diba? Na time na sinabi ng angel kay Sarah, ikaw ay magkakaanak, diba? Tinawanan lang ni Sarah, hindi siya makapaniwala sa pangako ng Diyos na magkakaanak siya. But eventually, ang pinramis ni Lord ay tinugon niya. Ngayon, tignan natin, lumaki na si Isaac. Eto na siya ngayon. Okay, basahin po natin. Sabi po sa Genesis 26, verse 1-5 po yung babasahin natin. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Canaan, kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sabi dito sa verse 3, dito ka muna. Sabi mo sa katabi mo, dito ka lang. Walang magwa-wander away, yung mga natutulog. Dito lang, walang kung saan-saan napupunta yung isip, Sasamahan kita at pagpapalain. Sino dito pag nakareceive ka ng ganong mga salita, hindi ka na talaga aalis? Tama? Pagka sinabing dito ka lang, pagbalik ko may 1,000 ka. Kanina lang po nasa loob kami na itong Sunday school, medyo nagpapahinga kami. May mga vlogger dito sa San Jose na nagbibigay ng pera. Si Peace Bomb, tama ba ako? Tama ba yan? Yung pag pinis bomb mo, pagbukas ng kamay niya, may lamang pera. Sabi nga ni Pete, pagka daw may nag-peace bomb sa kanya, kahit hindi ka, basta ipi-peace bomb daw niya, iniisip niya, paglabas may pera Diba? So, yung mga vlogger na yon, pag sinabi nilang, nandito po kami, ganyan-ganyan, lahat ng tao, tagang nakatutok. Diba? Nakikita mo yung iba, nagtatakbuhan Diba? Kasi alam nila kung nasaan yung vlogger, merong ipamimigay na pera. Paano pa ang Lord? Amen. Sabi dito, yung verse na sinabi ng Genesis, dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Verse 4, paparamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi. Sino dito magsasabi, extreme tong pangako na to? Grabe, no? Paparamihin ang gaya mo ng mga bituin sa kalangitan at iyong mga lahi. At lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila. Grabe to. At hihilingin sa akin ng lahat ng mga bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko katulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Jump po tayo sa verse 26, sa verse 1. Sabi dito, pagpapalain kita. Si Lord po ang nagsasalita. Kinakausap niya si Isaac, pagpapalain kita dahil kay Abraham.
sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Next po, verse 12, jump ulit tayo. Nang taong iyong, same time, naalala niyo po yung binasa ni Pastor Jun kanina, ito rin po yung verse na ginagamit natin ngayon. Sabi po, nang taong yun, si Isaac ay nagsaka sa lupain. Remember that, ito pong verse na to nangyari during the time po ng tagtuyot. Okay, famine, taggutom. Nagsaka si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Alam niyo po, hindi lang talaga mayaman ang title mo, ikaw ay napakayaman. O, tingnan nyo, ayaw nyo maniwala. Diba? Wala nag-i-amen eh. Ang hirap talaga paniwalaan pagka, pagka payamanin, diba? Parang, hindi naman, wag naman. Diba? Parang ayaw mo tanggapin na mayaman ka. Diba? Hindi lang tayo mayaman. Ang tingin sa atin ng Lord, napakayaman. Kasi ang mga anak ng Diyos, we are the descendants of Abraham. Kaya, kung papanggap kang mahirap, talikuran mo na yung pagiging mahirap, diba? Ikaw ay tinakdang maging mayaman, not for being proud, not because of flaunting yung ating mga resources, kung ano man yan, pero it's all because for the glory of God. Nakilala si Isaac, hindi lang dahil sa yaman niya, kinilala ng mga tao sa paligid niya na kaya siya mayaman, siya ay may Diyos na pinaglilingkuran. Actually, yung Diyos ni Isaac, yun ang kinatatakutan ng mga tao. Kaya hindi nila magalaw yung mga tauhan ni Isaac. Kasi alam nila, pag ginalaw nila yung mga tauhan ni Isaac, ang kalaban nila yung Diyos ni Isaac. Are you hearing that, church? Minsan masyado tayong secure sa mga ari-arian natin, yung mga bank account natin, mabibili pa tayo ng vault para itago yung mga ari-arian natin. Sila nung time na yon, ang kanilang security ay nasa Diyos lang. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo, yun ang Diyos na nagpapala sa'yo. Ang mga tao sa paligid mo, tinitignan, uy, wag niyong gagalawin niya Diyos ni Isaac, ha? Gumagawa ng mga milagro yan. Diba? Baka kayo balikan yan. Ganon ang tingin ng mga tao sa Diyos ni Isaac. Kaya dumami ang resources ni Isaac. It's not just because mayaman siya or magaling siya mag-alaga ng kanyang mga tupa, mga hayop, hindi. Yun ay may proteksyon ng Panginoon, kaya yun ay dumami. Ang kayamanan ni Isaac ay dulot pa ng pagsunod ng kanyang ama, si Abraham. Ang mga pangako kay Abraham ay naranasan ni Isaac dahil ito ay pinangako ng Panginoon sa kanila. Alam nyo, totoo po ito eh. Kaya nga sabi sa Bible, yung blessing na nakukuha ng magulang adds joy to the next generation. Kaya mga magulang, isa sa dapat talaga nating pagsumikapan ay ang sumunod sa Panginoon. Para yung pagpapala na dadaloy sa atin hanggang sa mga anak natin, dadaloy yun. Hindi dahil ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, hindi ikaw ay may magandang trabaho, no. That won't give you the security. Ang security ng wealth sa ating mga buhay ay ang pagsunod natin sa Panginoon. Amen. Diba? Hindi dahil meron kang magandang trabaho, hindi dahil engineer ka or hindi dahil accountant ka, pero dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kaya napoproteksyonan ng Lord ang lahat ng ari-arian mo. Ang dami ngayong mga mayayaman, hindi na makatulog eh. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung mga pera nila. Tama ba? Meron kaming napanood nun, pati poste ng bahay nilalagyan ng pera. Hindi mailagay sa bangko eh. Pag nilagay sa bangko, matetrace kung saan nanggagaling yung pera. Hindi na nila alam. Hindi na sila makatulog sa sobrang dami ng pera. Kasi sa sobrang dami ng pera, sobrang gusto ring marami siyang kumuha ng pera niya. Alam nyo, ikinamatay na, he was sent into prison. Diba? Sa cartel ng Mexico.
Yung mga bahay niya, ngayon nung sinira yung bahay niya, kasi wala na nakatara, Colombia. Pagsira ng mga bahay niya sa mga poste, grabe ang pera bumabagsak. Sa mga wall ng bahay, nung binakbak, naglalaglagan mga pera. Kaya lang, wala, hindi magawa, hindi nila magamit, hindi alam kung paano nila magagamit kasi nakakulong na. Are you getting that point? Kaya nga, the protection, the security that we have in God is in God alone. Amen. Diba? Ganyan po yung ginawa ng Lord. Sabi nga nila, yung treasure natin, the true treasure would add no sorrow sa atin. Kung yan ay pagpapala talaga ng Panginoon, hindi ka pahihirapan ng Lord. Hindi pa pasakitin ng Lord ang ulo mo. Amen. Kasi alam niya, ang pagpapala niya ay nagbibigay sa iyo ng saya. Sabi ko nga po dito, ang bawat pagpapala ng ating Panginoon ay nagsisimula sa bawat pangako na ating pinanghahawakan na galing sa Kanya. Next slide. Yung mga pangako po ng Lord, ito po ay nasa Bible. Alam niyo kung paano itong mga pangako na ito mararanasan natin pag pinanghawakan mo. Sabi po sa Bible, there are more than 2,000 verses that speaks about the promises of God in our life. Kapatid, 2,000 mahigit. Sa 2,000 mahigit na promise ng Lord sa kanyang salita, anong pinangahawakan mong verse? Pastora, dapat ba mayroong ganong verse na pinangahawakan ka? Oo. Kasi ibig sabihin, pag pinanghahawakan mo yung salita ng Lord at inaangkin mo yon na para sa'yo, yun ay ikalalago ng buhay mo. Amen. Ang tanong, anong pinangahawakan mong pangako na galing sa salita ng Panginoon? Kapatid, may pinangahawakan ka ba ngayong pangako? Meron bang verse na nagre-resonate? Meron bang verse na umaalingaw-ngaw? Yan, sa Tagalog. Na talagang kahit bali-baligtarin mo ang mundo, etong verse na to, pagka nagkakaroon ka ng trials and temptation sa buhay, biglang umaangat. Diba? Bigla mong naaalala. Ibig sabihin, yan yung verse na itinanim sa puso mo ng Lord para kung meron kang pinagdadaanan sa buhay mo, huhugutin mo lang yan. Diba? Para tayong si Darna. Diba? Si Darna, meron siyang bato. Pag kinain niya yung bato, nagiging superhero siya. Siyempre tayo, hindi tayo kakain ng bato. Ang kakainin natin, Word of God. Na pagka yung Word of God na yun, ay talagang nilakaran mo, diniklarahan mo sa buhay mo araw-araw. Yun ang pangako ng pagpapala sa iyo ng Panginoon. Can I hear an amen? Yan. Ang mga pangakong ito ay napaka-importante. Mga magulang, naka-experience na ba kayo na kayo ay nangako sa inyong mga anak? Alam niyo po ba that study shows ang mga bata po na nagkakaroon ng problema to keep promises sa kanilang pagtanda, ayun yung mga bata na oftentimes, nung maliliit sila, maraming mga pangako sa buhay nila na hindi natupad. Mga magulang, naririnig ninyo po ako. Alam niyo ba, promises to our kids na hindi natin na-fulfill cause trauma in them. Natutrauma sila. Diba? For example, nag-promise kayo sa mga anak niyo, anak, sa birthday mo, mag-Enchanted Kingdom tayo. Diba? Sino sasama dito sa Enchanted Kingdom sa birthday ni Faith? Hallelujah! Diba? Ako hindi ako kumikibo. Sabi ko sa mga anak ko, sige titignan natin. Kasi ang hirap po talaga mangako sa mga bata. Alam niyo, sabi sa mga studies, pag tayo po mga magulang, nangako tayo sa ating mga anak at hindi natin na-fulfill. And those promises piled up, nagpatong-patong na mga pangako na napapako, it caused trauma to the children. And later on, kaya pala itong mga bata na to, paglaki nila, nahihirapan din silang mag-fulfill ng promise sa ibang tao. It's because of the trauma na meron sila nung bata sila. So connect, no? Hindi lang pala riches or pagpapala or blessing ang ipinapatong or ang natatransfer natin sa ating mga anak. Pati ugali, pati decision. Nakakuha niyo po yung point.
Kaya napaka-importante po na tayo, pag humarap tayo sa mga anak natin, we fulfill our promise. Amen. Bilang magulang naman, huwag ka naman magpa-promise ng over-over. Anak, huwag ka mag-alala. Huwag naman ganon. Diba? Yung promise lang na kaya nating i-fulfill sa kanila. But of course, we want to give them that kind of life na gusto natin maayos sila. Bilang mga anak ng Diyos, gayon din tayo. Hindi kailanman nagdalawang isip ang ating Ama pagpalain ang kanyang mga anak. Ang pagpapala po sa Bible, sabi nga, more than 2,000 promises in the Word of God. Lahat yan gustong maranasan ng Lord sa buhay mo. Pero, bakit? Madami pa ring mga anak ng Diyos, hindi nararanasan ang kanilang mga pagpapala. Bakit, Pastora? What's the missing link? Ano yung missing link para ma-receive natin yung mga blessings na ipinangako sa atin? Pangako na nga eh. Kaya nga may mindset tayo, nangako na nga eh. Gusto mo pa ba ito pa rin? Yes! Of course! Si Lord ang nangako eh. Si Lord din ang magtutupad. Let's continue po sa verse natin. Balikan po natin yung Genesis 21 verse 6. Ano ba ang pinangako? Sabi dito, ang pangako ng Diyos ay kay Isaac, pararamihin kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila, at hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig, na sila'y pagpalain ko katulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Ito po yung promise kay Isaac, the promise of blessing. On the next verse po, sabi pa, pagpapalain, Genesis 26 verse 1, pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. So, eto na tayo mga kapatid. Eto na yung missing link. Ano yung missing link ng pagpapala? Pagsunod at pagtupad sa aking utos. Ano po bang difference ng pagsunod at pagtupad? Sabi ko dito, ang pangako ng pagpapala ay nakadepende sa ating pagsunod at pagtupad sa utos ng ating Panginoon. Ako po bilang magulang, may mga anak ako, ang pagpapala po namin ni Pastor sa aming mga anak, yung pong marunong sumunod at tuloy-tuloy na pagsunod. Amen. Diba? Siyempre, ikaw, magulang ka, ang tingin mo sa mga anak mo, gusto mo lahat pagpalain. Gusto mo pag bumili ka ng ganitong bagay, lahat sila meron, pantay-pantay. Pero nakadepende yan sa pagsunod mo sa magulang mo. Ganon din sa Panginoon. Minsan tayo gusto natin, i-bless lang, one way lang tayo blessing eh. Pray tayo ng, Lord, bless me, bless me, bless me. Sabi ng Lord, anak, nandiyan naman na ang pagpapala eh. Andyan na, nasa harapan mo na ang pagpapala. Kaya lang, marireceive mo yung pagpapala na yan kung marunong kang sumunod. Amen. Kaya nga yung pagsunod at pagtupad, i-dissect po natin, ano ba talaga yung dalawa na yan? Okay? Sabi po sa dictionary, sa English, sabi nila, ang pagsunod po involves acting in accordance with authorities' requests. Pinasusunod tayo, normally in authority, traffic, enforcer. Yan. Nung isang araw, may nakita kaming LTO dito sa may Palmera. Siguro 11 o'clock ng gabi. Sabi namin, merong operation, di ba? So lahat ng mga motor, ang babait, mga naka-helmet. Sabi ko, uy, mga taga-Bulacan, naka-helmet ha. Di ba? So alam mo na, merong person in authority. Yan. So madalas ganyan tayo, pag may person in authority, nakasunod tayo. Okay? Ano po yung pagtupad? Sabi naman dito, it often implies completing a task. So, ibig sabihin, yung pagsunod at pagtupad, it comes along together. Pag sumusunod ka, kailangan yung pagsunod mo o ang pagtupad mo, makumpleto mo yung pagsunod na ginawa mo. Amen. Bigyan ko kayong classic example. Magulang. Sabi ng magulang, meron na tayong schedule na maghuhugas ng pinggan.
Problema nyo rin po ba yun sa bahay ninyo? Paghuhugas. Amen. O, sa mga magulang na problema ang paghuhugas ng pinggan sa kanilang mga anak, sumigaw ng Amen! Amen! Yan, narinig ninyo mga anak, ha? Okay, let's continue. Schedule. May schedule na. Monday, si ganito. Tuesday, ganito, ganito. 3 times a day kumakain. Ngayon, summer, so lahat kompleto, minsan 4 times pa, di ba? So, i-schedule mo na. Yung unang linggo, okay, wow, thank you Lord, nakalipas ang 1 linggo. Yung ikalawang linggo, tumataas na naman ang boses mo. Sino bang nakaschedule ng Monday ng tanghali? Diba? So, ayan na. Ay, ako ba? Ako pala, ganyan. May mga ganyanan ng mga eksena. So sabi ko, mga anak, katulad lang na niya ng pagtupad. Yung 1 linggo na tinupad, na sumunod kayo, hindi lang yung 1 linggo. Ituloy yun. Amen? Ganun ang pagtupad. Minsan susunod nga, di ba? 50% off ang pagsunod. Alam niyo yung 50% off? Kalahati. Di ba? Naghugas ng pinggan. Sabi mo, Mami, pinggan lang eh. Yung lababo, ang dami pa rin kanin. Tama nga naman kasi pinggan lang ang sinabi mo. Pero syempre naman, di ba? Dapat pag naglinis ka, malinis ang lahat. Kaya nga ako, pasalamat talaga ako kay tatay. Nandito siya sa amin. Talagang hindi ko na pinoblema ang paghuhugas ng pinggan. Di ba? Kaya mahal na mahal ko yung tatay ko. Hindi na ako sumisigaw. Di ba? Hindi na ako na-alta presyon. Diba? Kasi yan po talaga ang isa sa major, diba, na concern, yung paglilinis ng bahay. God spared me, praise the Lord, diba? Pero mga anak, lahat tayo dito anak, diba? Buhay mano't patay ang magulang mo, tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Pagdating sa pagtupad, ito ang nagiging problema natin. Wala tayong consistency. Amen. Susunod, sabi ng Kobe ng Bible study leader, magba-Bible study na tayo this week ha. Ito schedule natin. Etong time, 'di ba? First week, okay. Second week, third week, ba't wala na? Ano nangyari sa Bible study ninyo? Marami po kasing ganito, marami po kasing ganyan. Ay, naku. 'Di ba? Kailangan maging consistent tayo. Kailangan isipin talaga natin na ang completion ng task natin ay kasama sa pagsunod natin. Hindi pwedeng one time, big time ang pagsunod. Ang pagsunod ay kailangan segundahan natin, araw-araw. Ayan na ang sinasabi nating pagtupad. Okay? Puntahan ulit po na natin. Balikan po natin yung binasa natin ha. Para matutunan natin kung ano ba itong pagtupad na sinasabi pa ng Panginoon. Sabi po rito, ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. Know that, sa parehong taon ng tagutom, walang tubig, tuyo ang mga balon, ang hirap magtanim. Totoo po ba? Di ba? Isipin nyo to, nung panahon ni Isaac, ang dami niyang mga kasamahan din, siguro mga kaibigan din niya, na si Isaac nagtatanim during the time ng famine, ng tagtuyo, siguro yung mga kaibigan niya sinasabi, ano ka ba? Bakit ayaw mong ipunin yung mga itatanim mo para pagdating ng ulan o pag may dumating man ulan, tsaka ka magtanim, doon ka mas aani. Totoo ba yun? Minsan sa buhay natin may mga wisdom na nanggagaling sa labas na mas pinakikinggan pa natin kaysa sa wisdom ng Word of God eh. Tama ba? Diba? Magta-tithes and offering ka ngayon, ang taas-taas ng gasolina. Lahat na nga tumaas. Naramdaman niyo po ba yun? Lahat talaga tumaas. Tapos magta-tithes and offering ka. Yung pastor mo lang naman ang kukuha niyan. Ay naku, diba? May mga situation tayo na naririnig natin na mas malakas yung boses ng mga tao sa paligid natin kaysa boses ng salita ng Panginoon. Syempre, sisegundahan mo, oo nga, talaga naman, mataas naman talaga ang bilihin ngayon, mataas ang gasolina, mataas lahat. Diba? Ikaw na lang ang dito mataas. Sabi ko, ako na lang ang dito mataas, lahat ng mga anak ko nagtaas na. Diba? Pati mga bilihin, tumaas na. Pagka pinakinggan natin yung mga sinasabi ng ibang tao sa sinasabi ng Lord, madali tayong makapag-decide. Ay oo, maghihirap tayo.
Diba? Yang gasolina na yan, konti lang, tataas pa yun ako. Diba? O in-affirm mo na. Pero alam nyo, si Isaac, ang ginawa niya, hindi niya pinakinggan yung mga tao sa paligid niya. Ang pinakinggan niya, Lord. Hindi, sabi ni Isaac, may promise ako eh. Sabi ng Lord, pagpapalain niya ako. Katulad nung tatay ko. Yung tatay ko, lumalaki ako, grabe nakita ko kung paano pagpalain ng Lord. Amen. Diba? Merong proof si Isaac na ang Lord ay nagbe-bless. Bakit? Nakita niya sa buhay ng tatay ni. Diba? Bigyan ko po kayong classic example. Si Philip, yan. Si Philip po, may one time na conversation kami nila pastor. Sabi namin, kasi etong week po na to, bayaran ng sasakyan namin. Sabi ng daddy niya, sige mag-concise tayo ng budget natin kasi bayaran ng sasakyan. So, yung budget natin, ilaan lang natin sa tama. Biglang bumanat yung Philip. Sabi nung Philip, yung Philip po ay yung bunso ko, sabi niya. Sabi ni Philip, di ba pera naman ng Lord yan? Napaisip ako. Sabi ko, parang gusto kong digahan di ba? Parang sasagot-sagot pa to. Parang feeling ko, namimiloso po. Pero I thought of myself, nagkaroon ko second thought, oo nga no. Sabi, pera naman talaga ng Lord yan. Why do we need to worry? Diba? Parang sabi niya, parang pang merienda lang naman, mami. Diba? Parang it won't cost you much. Diba? Kakain lang naman, konti lang naman. Pero sabi ko, kung ano akong magulang, nadigahan ko na, ikaw talaga bata ka, hindi mo kasi alam ang mga bayarin sa bahay, ganito, ganyan. Naglitaan niya na ako. Pero you know what? Nag-pause ako Nagkatinginan na nga lang kami ni pastor Sabi ko, iba talaga. Pag ang anak mo nakikitang pinagpapala ka, hindi niya nararamdaman ang pagkukulang. Alam niyo, ito yung nakita ko kay Isaac Kaya si Isaac, wala siyang mental picture na siya ay maghihirap. Bakit? Kasi nakita niya sa tatay niya, ever since yung tatay ko, ang palagi kong nakita, napapalago yung buhay namin. Kaya dahil napapalago yung buhay namin, ang pinramis ng Lord, ako rin pararamihin niya. So iba yung galaw ni Isaac. Iba yung mental image niya ng blessing. Hindi siya nalilimitahan ng mga sitwasyon sa paligid niya, pero ang nasa isip niya yung pangako ng Panginoon. Can I hear an amen? Alam niyo, napakalaki ng importansya ng mindset sa pagpapala ng Lord. Amen? Kaya nga ang unang binabago ng Word of God, mindset. Kasi itong mind na to, ang dami na itong natutunan, ang dami na nitong nakita, nataliwas sa salita ng Lord. At yun ang kinukontra ng Word of God sa atin. Kaya nga dapat punuin talaga natin ang pangako ng salita ng Lord yung buhay natin. Para yung mindset natin ma-renew. Para makita natin, katulad ni Isaac, nakita niya yung tatay niya, grabe pagpalain ng tatay ko. Alam ko pagpapalain din ako ng Lord. Diba? Parang si Philip. Diba? Pera naman ng Lord yan Alam ng Lord, kailangan kong pang merienda. Diba? Hindi ako pababayaan ng Lord. Diba? Alam ng Lord na ikaw ay pagpapalain niya kasi ikaw ay kanyang anak. Sabi, ang isip ng mga tao sa paligid ni Isaac, doble ang hirap, doble ang gastos, magsasaka ka ng walang tubig, anong kasiguraduhan mo na aani ka? Pero si Isaac, hindi. Hindi naman ako nakatingin sa kawalan ng tubig Hindi naman ako nakatingin doon sa matitigas na mga lupa. Nakatingin ako sa Panginoon ko. Amen? Kapatid, huwag mong tignan yung mga physical things na nangyayari ngayon. Kasi pag tinignan mo yung physical things, manghihina ka talaga. I tell you. Pag nanood ka ng news, war dito, naku po, lalo na sa Pilipinas, di ba? Ang dami nating hinaharap ngayon na mga problema. Pag yun ang mineditate mo, wala na. Hindi ka na makakagalaw. Hindi ka na mananampalataya. Kapatid, nararamdaman mo ba ngayon na doble lahat ng problemang dumadating? Oo. Pero kahit doble na ang problemang darating,
doble rin ang pagpapala na marireceive mo. Mindset lang. Amen? Tamang mindset lang. Sige, palakpakan natin ang salita ng Lord. Nako, sino dito nabubuhayan na ng loob, di ba? Parang pinapump ka ngayon ng Lord eh. Di ba? Kasi alam ko, meron mga bagay sa buhay natin na gagawin talaga ng enemy, panghihinain ka niya. Kung gusto ng enemy, gumapang ka, pagagapangin ka talaga ng demonyo. Di ba? Iba naman ang tingin sa atin ng Panginoon. Sige, pagpatuloy natin ang kanyang salita. Genesis 26 verse 12 to 13. I-dissect natin para lalo nating maintindihan. Sabi nito, nang taong ding iyon, okay, balikan natin, nagtanim si Isaac sa panahon ng gutom. Ibig sabihin, famine. Ibig sabihin, tuyo ang lupa, walang mga tubig. Si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. Sumunod si Isaac. Anong ginawa niya? Nagsaka. Pero ipinpoint natin yung word na at. Kasi sabi dyan, after ng at siya ay nag-harvest 100-folds. Pero yung at na to, ang dami nang nangyari dyan bago siya umani. Totoo ba na pagka-aani ka, hindi naman talaga bukas aani ka na? 'Di ba? Kahit na sabihin mong toge, 'di ba? Kahit na sabihin mong magtanim ka ng toge ngayon, yung matatabang mga toge, it would also take some time or some days. So ang pag-aani talaga takes time. Etong word na at dito, yan yung pagitan ng pag-ani. Yan yung pagitan sa atin na dito pumapasok ang ating pagtupad sa pangako ng Panginoon. Ang Lord naman tutuparin niya yung promises niya eh. Kaya lang nasa atin yung action. Remember ninyo yung shinare ni Pastor about being reliable na disciple? Yung maaasahan ka. Dito pumapasok yung word na pagtupad. Sinunod naman ni Isaac, nagsaka siya. Pero sa pagdaan ng panahon at pag-iintay ng ani, tinupad niya ang kanyang sinimulan. Di ba? Meron siguro nung time na yon, nung nagtatanim yung grupo nila Isaac, ang dami siguro nilang naririnig. Di ba? Tingnan mo itong mga tao na to nagtatanim ngayon. Naku, hindi yan lalago kasi walang tubig. Pero ang sabi ni Isaac, hindi. Tutuloy ko to kasi ang pangako ng Panginoon ay totoo. Minsan sa atin, sa at pa lang, yung transition ng pagtatanim at pag-ani, doon sa transition na yun, doon sa time frame na yun, doon tayo kinakapos. Pag sinabi natin kinakapos, ito yung panahon na kailangan mas diligent tayo sa pagsunod sa Panginoon. Maraming kinakapos sa pagitan ng time frame na yan, kaya hindi natin natutupad, kaya hindi natin nakikita yung completion ng promise ng ating Panginoon. Ano yung time frame na yan? Okay. Ang sinimulang pagsunod ay dadaan sa panahon ng pagsubok. Sa position ng at pag-ani, ano ang mga dumadating? Pagsubok. Diba? Pero dahil sa mga pagsubok na yan, makikita natin kung kaya nating tuparin ang pagsunod. Yun ang missing link sa atin, mga kapatid. Galingan nating sumunod. That will make the difference sa blessing na marireceive natin, yung ating pagsunod sa Panginoon. Sige po, let's continue. Sabi po sa Proverbs 6, sa 1 Peter 1, 6 and 7. Sabi dito, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yung word na at kay Isaac, papunta sa kanyang 100-folds na ani, ito ay nagsisignify ng panahon sa buhay mo. Sabi ng Lord dito, kahit na maikling panahon lang yan, pero dapat ikaw, habang hinaharap mo yung mga pagsubok na yan, meron kang kasiyahan. Minsan kasi dumadaan tayo sa course ng life natin, hirap na hirap tayo, minimeditate pa natin. Tignan mo, nahihirapan na tayo. Talagang mahirap ang buhay. 'Di ba? Imbes na i-meditate natin ang mga negative things sa buhay natin, again, let's go back to the Word of God.
Sabi po, patuloy natin basahin, 1 Peter 1:6-7, ang ginto, bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Kristo. Kapatid, kaya pala may kaya pala may pagtupad. Kasi ito ay refinement ng pananampalataya natin para makita kung sino ang tapat. Kaya ka pala dumadaan ngayon sa financial crisis ng buhay mo kasi tinetest ng Lord na kung anong maliit na meron ka ngayon, kaya mo pa rin bang ibigay sa Lord? Para pagka binigyan ka na ng Lord ng 100 million, dahil tapat ka ngayon, kaya pang pagkatiwalaan ng Lord ng 100 million, alam ng Lord hindi mapapariwara ang buhay mo, pagkakalooban ka ng Lord ng pagpapalang ganyan. Amen. Minsan sa 1,000 pa lang, hirap na tayo. Pag nakatanggap ka ng 1,000, bukas ang Shopee app. Shopee. Diba? Kain tayo sa labas. Minsan ganyan tayo. Diba? Nakakalimutan natin na ang bawat pagpapala, kailangan muna nating ibalik sa Panginoon. Amen. Mindset, kapatid. Ang hirap niyan. Pag nakakuha ka ng blessing, ang una mong iisipin, tithes offering muna nito. Magkano ang tithes nito? Magkano ibibigay ko sa Lord? O yung matitira sa savings natin? O kaya pa bang kumain sa labas? Hindi na. Goodbye kain. Wag muna ngayon. 'Di ba? Darating tayo dyan sa pagpapala na yan. Pero dapat makita natin na katulad ng ginto, alam niyo ba ang ginto, walang kayang magpa-refine dyan kung hindi apoy. Sabi ng mga scientist, yan, ang ginto daw natutunaw sa 120 Celsius na init. Gaano ba kainit ang 120 Celsius? Ang 120 Celsius po ay parang lava ng bulkan na kung saan kapag ka ikaw ay nadampian, sabi nila, uling ang labas mo. Automatic. Kaya nga tayo, pagka may mga volcanic eruption, talagang general warning yan. Safety first yan. Ganyan daw po kainit ang 1,200 Celsius. Pag ikaw ay nadapuan yan, abo, uling ang iyong kakaharapin. Kaya pala, kapatid, ganyan katindi ang pinagdadaanan mo ngayon. 'Di ba? Kasi nire-refine ka ng Lord. Anong nire-refine sa'yo, kapatid? Yung faith mo sa Kanya. 'Di ba? Syempre sa lahat ng mga narinig mo, sa lahat ng mga na-experience mo, ang daming kailangan i-unlearn. Ang daming kailangan baguhin. Kaya nga paulit-ulit na dadaan tayo sa apoy para i-refine kung anong meron na kadalisayan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Huwag tayong mainip. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainip. Lakasan mo, bawal mainip. Kasi pag naiinip tayo, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Ang tagal naman ng blessing ng Lord. Sige na nga, makautang na nga sa Bombay. Ayan na. Umutang na. Okay. Ang tagal naman ng blessing ng Lord, 'di ba? Dami, naku, lalo na mga babae, tayo, ang isip natin, 'di ba? Sa metro, 2 metro advance. So, kailangan tayo magtimpi, 'di ba? Bibigyan ko kayo ng mga few tips. Anong dapat natin gawin habang tayo ay nag-aantay ng masaganang ani? Number 1, verbalize your faith. Believe that you are created for a great harvest. Ikaw ay kinreate ng Lord. Hindi lang para sa sapat-sapat, kapatid. Huwag mong tanggapin na ikaw ay para sa sapat-sapat lang. 6 years ago, nung po kaming unang pumunta dito sa Bulacan, alam niyo po ito, wala kami. Si pastor po, meron siyang
allowance sa church. Ako po, wala akong trabaho. Si Bishop Anthony po, declare lang ng declare sa amin, one day, 6-digit salary. One day, kayo'y pagpapalain ng Lord ng sasakyan. One day, kayo ay bibigyan ng Lord ng bahay. Alam niyo po ba na kami ay nakatira lang dito dati? Ang declaration sa amin ni Pastor, ni Bishop Anthony noon, one day, aakyat na kayo sa taas. Doon na kayo titira. Sabi ko, kiniklaim ko lang palagi yun. Sabi ko, kiniklaim ko lang yun. And right now po, nakuha na namin yung itaas. Ang prayer ko nga po ngayon, Lord, bigay mo na sa akin yung buong building. Baka naririnig ako na may-ari. Diba? Ibigay na sa amin yung buong building. Diba? Patatayuan natin ng church sa taas, sa 3rd floor. Mas malaki, diba? Mas convenient sa ating lahat. Eh yun ay pangako at binaverbalize yun ng bishop namin sa amin, ni Bishop Anthony. Diba? I-receive ninyo. Pag nire-receive namin, tinataniman namin. Amen, amen. Diba? So, you have to verbalize your faith. Kaya po tayo may declaration. Kaya pag nagde-declare tayo sa church, kunyari, diba, every time na Sunday, may declaration tayo, i-declare mo. Ilakas mo, damdamin mo na para sa'yo. Amen. Diba? Pastora, English kasi nahirapan na. Okay lang yan. Diba? I-receive mo yung pagpapala ng Lord. Kasi ang unang maniniwala na ikaw ay pagpapala ay iyong sarili. Diba? So, i-verbalize natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong maniwala sa mga nakikita natin. Diba? Ang tayuan natin ay ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Romans 5:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mahirap po mag-verbalize ng faith kung wala tayong naririnig pang-increase ng faith. Amen? Paano mag-i-increase ang faith natin? Sabi po dito, mag-i-increase ang pananampalataya natin sa pakikinig. Kaya every Sunday, pag po nasa simbahan tayo, makinig tayo 100%. Diba? Eto, yung katabi mo ngayon, cargo mo yan. Kasi hindi yan aksidente kung bakit mo nakatabi. So kung katabi mo yan at may ginagawang hindi nakikinig, digahan mo. Diba? Nasa simbahan na tayo, mayos na tayo. Binigyan ka na ng Monday to Saturday ng Lord. Gawin mo na lahat. Pero pagdating sa church, huwag ka nang maglaro. Diba? May mga nakikita akong mga young people, service, naglalaro. Diba? Pag may nakita kayong ganyan, digahan ninyo na binibigyan ko kayo ng authority, huwag po kayong matakot. Diba? Digahan nyo. Uy! Diba? Ako po, yung mga anak ko, isa dyan, yung mga anak ko, pag Sunday, sabi ng daddy niya, sige, may makita pa akong naglalaro dyan. Kumpiskado lahat ng cellphone nila. Sunday na nga lang. Ito na nga lang ang araw ng pananambahan. Dito ka pa maglalaro. Diba? Sa harapan pa ng Lord. Nasa simbahan ka pa. Diba? Asaan na yung respect sa atin? Ako po, ay short lang po. I remember po nung bata kami, dinadala kami ng nanay ko sa simbahan. Alam niyo pong ginagawa sa amin ng mami ko? Siyempre, wala pang gadget noon. Ang nanay ko, bibili yan ng pagkain. Nasa tabi niya lang kami, bibigyan kami ng pagkain ng kapatid ko para wag kami maingay. Ingay lang yun, ha. Sabi ni mama, wag maingay. Nagpipreach si pastor. Pagkain. Kain lang ng kain. Kain lang. 1 hour and a half na service. Kaya may mga Sunday school kami noon, lalagay kami ng nanay ko sa Sunday school. Alam nyo, dahil sa ganun ang naranasan ko, sabi ko, it gave me a lot of respect about the church. Pag nagpipreach si pastor, dapat nakaupo lang ng maayos mga anak, nakikinig. People might say na it's extreme. Diba? Extreme naman yan. Mga bata ngayon, I am not saying na hindi po maano yung mga bata. Bata talaga yan. But let us really talk to them about respect inside the church. Amen. Diba? Where has respect have gone inside the church? Nasaan na yung respeto natin sa presensya ng Panginoon sa loob ng simbahan? Diba? Kaya nga kung yung kapatabi mo ay natutulog, digahan mo na. Diba?
ang service po natin, meron tayong 10, meron tayong 3. 3. Sabihin na natin, nag-start ang preaching ng mga around 3:30 or quarter to 4, sabihin na natin. Ilang oras lang yan, kapatid. 'Di ba? I-work out mo na yung sarili mo na pagdating mo ng church, makikinig ako. Kasi nandito ka na nga lang din, ibigay mo na yung 100%. Amen! Number 2. Okay? Mga dapat gawin habang naghihintay tayo, hindi lang tayo nagbe-verbalize ng faith natin, but we have to walk our faith. Ang ibig pong sabihin niyan, faithfully obey what God is teaching you. May tinuturo po ang Panginoon sa atin. Every Sunday may tinuturo ang Lord sa atin. Amen. Alam niyo po, may mga situation tayo, ay mga kabataan ngayon makaka-relate dito. Kahit na nasa loob ng church, nagsi-cellphone. Pero pag tinanong mo, anong preaching? Sasabihin niya, ito po pinreach, ganito. Tanungin mo ulit after 1 hour. Anong pinreaching ni pastor? After 1 hour lang yun, Hindi na makapagsalita. Ang ikli ng memory. Kasi nga, nagmumultitasking. Pag sinabi nating focus, ang focus po is doing one thing at a certain time. Focus lang tayo when it returns to our listening to the Word of God. Sabi po dito, putat po tayo sa Hebrews 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari. Sabihin nga po natin, mangyayari. 1, 2, 3. Amen. Ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kapatid, hindi lang natin tayo nagde-declare, dapat paninindigan natin. Pag sinabing walk your faith, panindigan mo yung iyong nilalakaran. Pag sinabing panindigan, kahit anong mangyari, sunod lang. Amen. Ang hirap po kasi susunod tayo pagka okay. Pero pagka may pressure na, pagka may mga bagay na kailangan na natin mag-release ng finances, na panghihinaan na tayo. Alam niyo po ako, sabi ko nga, I grew up in the church. Bit po kami ng nanay ko. Kahit araw ng linggo, ang tatay ko po kasi noon ay OFW si Papa. Kami po ng nanay ko, bit kami ng nanay ko. 'Di ba? Kesyo bagong gising o tulog, walang pakialam nanay ko. Lahat tayo mag-church. Ang simbahan po namin, taga Valenzuela kami. Ang simbahan namin sa Caloocan. Medyo malayo yun. Bit kami ng nanay ko. 'Di ba? Sakay ng jeep, sakay ng tricycle. Kaya po kaming magkapatid, namulat kami na ang linggo ay para talaga sa Lord kahit anong mangyari. Kasi nga, bata ka pa lang, ganun na yung pinapakita sa'yo ng iyong mga magulang. Ganun rin po yung mga itinanim sa akin. Kaya yung mga bata na yan, akala natin, nandiyan, mga salasapi, natutulog lang. Pero natataniman ng word yan. 'Di ba? Kaya dalhin niyo po yung mga anak ninyo. Kahit po maingay yan, naku, sanay naman po kami dyan. Naiintindihan po namin yan. 'Di ba? Dalhin niyo po sila. Bitbitin natin sila. Kasi yung salita ng Panginoon, habang nakakalakihan nila at naririnig nila, tumatanim po yan sa kanilang buhay. Meron po ako na isang kanta, paboritong kanta. Sabi po dito, ako alam ko din, alam niyo po ito. Sabi dito, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya. Ang sinabi ng Diyos ay, sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Diba? Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Alam niyo po, pag sinabi ng Lord, dapat excited tayo. Amen! Diba? Kaya pag araw ng linggo, makaka-receive ka na naman ng promises ng Lord, ay excited ka. At excited ka rin na mag-invite at makarinig ang mga tao ng kanyang mga salita. Hallelujah. Balikan po natin ang Genesis 26.
At magtatapos na po ako. Genesis 26 verse 12 to 13. Sabi yon, nang taong iyon, si Isaac ay nagsakan sa lupain, anang Herar. At, eto na po tayo, nakapag-transition na, nakapag-intay na, tunupad na ni Isaac lahat ng kanyang mga kailangan tuparin sa Panginoon. Sabi ng Bible, makaisang daang ibayo, 100 folds, ang kanyang inani kaysa kanyang tinanim. Saan ka makikita? Nagtanim, more than ang inani. Normally po, pag nagtanim ka, kung ano yung ratio ng tanim mo, yun din ang ani mo. Nagtanim ka, sabihin mo na ng orchard ng mangga, mga 10 ng mangga. Estimate mo, eto lang isang karga ng mangga. Makakuha ka ng 100 mangga sa isang harvest. Noong panahon nito, sabi 100-fold, ilan ang karga ng isang puno ng mangga? Grabe. Saan ka makakakita ng manggang hitik na hitik sa bunga sa panahon ng tagtuyot? That's a miracle. Sino dito kailangan mo ng milagro ngayon sa buhay mo? Diba? We all need the miracle of God. Kapatid, hindi kaya ng 100,000 ang isang buwan sa isang pamilya na may 5 anak pataas. Actually, kahit 3 lang anak mo, ang hirap ng buhay. Sabi mo na 100,000 pero syempre pagkakasyahin mo yun. We need more than. Actually, yung 100,000 na yun, kasama pa doon yung gusto mong tumulong sa ibang tao. Kapos. Kaya nga, we need the multiplying factor of God's Word. Ang magmumultiply ng blessing sa buhay mo, kapatid, ay hindi ang iyong galing, hindi ang iyong katalinuhan, hindi ang kung anong tinapos mo. Ang magmumultiply ng resources sa buhay mo ay ang salita ng Panginoon. Can I hear an amen? Sige po, palakpakan natin ng Lord. And ang prayer ko, kapatid, yan ay tumatanim sa puso mo ngayon. Ang declaration po natin, unstoppable riches and honor. Grabe, Lord. Pagdating ng March, biglang nag-declare ng price ng oil price increase. Hindi lang isang beses, linggo-linggo, araw-araw tumataas ang oil. Tapos ang declaration natin, unstoppable riches and honor. Lord, saan ko kukunin? Yung pangtustos ko ngayon, nung hindi pa nga tumataas yung gasolina, kapos na, tumaas pa. Paano? Ano nang mangyayari? Pero sabi ng Lord, hindi anak Kaya nga, pinangunahan na kita. Pinangunahan na kita na this year, you will experience unstoppable riches and honor. Kasi maraming mangyayari. Pero ang salita ng Panginoon, ang kailangan nating puhunan para tayo ay magpatuloy sa Kanya. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, ang susi sa pangakong pagpapala ay pagsunod at pagtupad. To complete the task is what God wants us to do. Hindi one-time event. Sabi ko nga, there are 52 Sundays in a year. Kapatid, 52 lang yan. Pag matyagan mo na, lahat ng 52, i-present mo na yung sarili mo. Napakaikli ng panahon ng 52 Sundays. Ibigay mo na yan sa Panginoon. Let's go back to our verse. Sabi po dito sa Genesis 26:1, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at itinupad niya ang aking mga utos. Higit sa ano pa mang pagpapala, ang pangako ng Panginoon sa atin is eternal life. Buhay na walang hanggan. Minsan, ang iniisip natin, pagpapala, pera, ari-arian, bahay, kotse. Alam mo ba, kapatid, na yan lang ay resulta. Ang pera, bahay, ari-arian ay resulta lang. Resulta ng ano, pastora? Ng relasyon natin sa Panginoon.
Sabi ko nga sa inyo, pandemic, binigyan po kami ng sasakyan ng Lord. Who have thought during the time ng pandemic? Ang dala po namin nun, motor lang. Sabi ko sa Lord, mayroon po kasi ay mga kamag-anak po namin sa syudad, sila Bishop noon, sila Rebsel noon, nagkaroon sila ng COVID. Kami po ang nag-grocery sa kanila. Meron kaming one time na experience, punta kami ng syudad. Pag uwi namin, umuulan. Ang init-init, ang tirik ng araw. Pagdating ng hapon, umulan. Naalala ko noon, ginagawa pa ang Walter Mart or tatayo pa lang ang Walter Mart. Pumunta muna kami sa gilid. Nag-ayos kami ng kapote, nag-ano kami, and then nag-move forward kami. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami sasakyan, sabi ko. There's one time po, pupunta ulit kami ng syudad. Nandito kami sa may University Heights, papalabas lang po kami. Merong wigong pula sa harapan namin. Sabi ko, Lord, kahit ganyan lang, sabi ko, bigyan mo kami ng ganyan. Actually, hindi ko alam yung kotse nun, kung ano yon. Basta alam ko kulay pula lang. Pero I remember kung ano yung itsura ng likod. Nung time na tinawagan kami nung kaibigan namin, sabi niya, kunin niyo na yung sasakyan niyo dito. Nung nakita ko, ito yung nakita ko, Daddy. Ito yung pinag-pray ko. Nung nasa likod ako ni Pastor Juno, nakakita ko ng wigong pula sa harapan, papalabas kami ng University Heights. Sabi ko sa Lord, kahit ganyan lang, bigyan mo kami. Alam nyo, in less than a month, actually parang the following, mga months, no? Less than 1 year, binigay ng Lord. Binulong ko lang sa Lord. Sabi ko, grabe ang Panginoon. Pag nakita niya yung puso natin, ng paglilingkod sa Kanya, God would honor it. And ganun din ang pagpapalang gusto ma-receive ng Panginoon sa ating lahat. Yung minsan mo nang pinapanalangin, Lord, huwa ko naman. Alam mo ang itapat mo, pananampalataya. Pagsunod sa Kanyang mga salita. As I end po, ang sabi ko nga dito, ang pinakamalaking pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon ay yung pagpapala ng eternal life. Yun ang pinakamahalaga, kapatid. Nung isang araw lang po, nasa funeral service kami ng isang kaibigan ni Pastor. Sabi ko, ang buhay talaga, ito lang, wala pang 1 month, na Pastor, no? 2 funeral service ang pinuntahan namin. Sabi ko, life is too short. Diba? Napakaikli ng buhay. At ang isa sa kasiguraduhan na gustong makawasa ng ating Panginoon sa atin ay ang kasiguraduhan na after death, pag namatay tayo, ay makasama niya tayo. I remember po yung story ni Jesus Christ nung siya po ay napako sa krus. Sa magkabilang gilid po niya, merong nakapako din. Ang sabi po nung isang nakapako, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Anong sinagot ni Jesus Christ? Sumagot si Jesus, sinabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yung tao na to is in a desperate situation. Alam niyo po, nung pagpinako ka nung panahon ni Jesus Christ, hindi po ito yung after kang pinako, tatanggalin ka sa krus, papagalingin ka, aayusin yung mga sugat mo, hindi po. Pag pinako ka sa krus, sisiguraduhin na bago ka ibaba, patay ka. Yun. Kasi ang husga ng pagkapako sa krus sa kanila ay parang death penalty. So, ibig sabihin, hindi ka makakababa doon ng buhay. Patay ka talaga. Diba? Kaya itong person na to, itong tao na to, nung sinabi niyang alalahanin niyo po ako sa inyong kaharian, alam nung tao na to, mamamatay na siya. At kung mamamatay siya ngayon, nais niya na makasama si Jesus. Kasi alam niya, pagkasama niya si Jesus, meron siyang kapahingahan na tama niyang mapupuntahan. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, a lot of times, ipaparana sa atin ng Lord ang desperation para mag-humble down tayo sa Kanya. Katulad nitong tao na to,
Wala na siyang magagawa eh. Kamatayan ng susunod. Hindi nga niya alam kung aabutin pa siya ng 1 oras. Kaya sabi niya, Lord, pag namatay ako, isama mo na lang ako kung saan ka man naroroon. Maaaring malakas tayo ngayon, mga kapatid. Pero in one snap of a finger, pwede tayong kunin ng Lord. Tama po ba? Wala pong death is inevitable. Pag sinabing death is inevitable, hindi natin kayang pigilan ang kamatayan. Lahat po tayo dadaan sa kamatayan. At nakadepende po yan. Katulad po nung tao na to na nagsabing, Lord, alalahanin mo ako. Kailangan po natin alalahanin ng Panginoon. Paano? Sa pagbibigay ng buhay natin sa Kanya. Yun lang po ang nais ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagpapalang pera, ari-arian, mga material na bagay, resulta lang yan ng relasyon natin sa Panginoon. At ngayong hapon na to, God is inviting you to that relationship. Whether ngayon mo palang naririnig na kailangan ng relasyon sa Panginoon, or palagi mo nang naririnig na kailangan ng relasyon sa Panginoon, kapatid, you have to be serious in your relationship with God. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo'y mananalangin. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po ay yumuko.